dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit nga ba niya tinawag na stupid ang Diyos? Who is this stupid God? Pinatutunayan niya ba talaga na siya ay isang kampon ng kadiliman? O nilalabanan lang niya ang mga oligarkiya sa pang-aalipin sa atin at siya ay nagsasabi ng katotohanan? Ano ang katotohanan ng stupid God? Kayong simbahan ng Katoliko, Kilala bilang the Punisher ng Davao City dahil sa malahalimaw nitong pag-uugali laban sa mga kriminal. Pinaniniwalaang siyang nasa likod ng extrajudicial killings kung saan libo-libo ang pinapatay. At higit sa lahat, kilala sa kanyang mapang-akit na pananalita na bagamat madalas ay kasali dito ang pagmumura. Putang akong ganun. Pero ito ay tila batingaw na umaalingaw-ngaw upang gisingin ang diwa ng isang Pilipino mula sa pagkaalipin sa mga oligarkiya. Kaya ba nang tawagin niya, This stupid God? ay pinatutunayan niya na siya ay isang kampon ng kadiliman o ginigising lang niya ang ating mga diwa mula sa pagkaalipin ng isang tunay na oligarkiya? Ano ang katotohanan ng stupid God? Magandang buhay, bayan kong minumutya. Ito ang inyong silip-tigador taga-silip ng simbahan. Dahil kung sa gobyerno ay maraming pasaway at tiwali, sa simbahan ay may halimaw. Ang layunin ko'y masilip nyo man lang ang kanyang mga gawa, sakaling mabuksan ang ating mga diwa sa nakasanayang relihiyon at makita natin na ang ating tanging kailangan ay ang ating tagapagligtas, si Jesus. Masilayan ka. Talaga namang nagulantang ang buong sambayanan nang hamakin ng dating Pangulo ang Diyos na kahit pa ang isang dakilang tagasunod nito ay malilito sa inasal ng dating Pangulo. Pero ang maganda nito ay masisilip sa pahamak na ito ang katotohanan sa sinasabi niyang stupid God. Dahil kapansin-pansin sa pananalita ng dating Pangulo ang matinding paggalang at pagmamahal nito sa kanyang kinabulatang simbahan dahil parati itong special mention sa kanyang mga talumpati. kayong simbahan ng Katoliko, Tarantado talaga itong mga Katoliko ang puta. At umabot pa nga sa sukdulan ang pagmamahal ng dating Pangulo sa kanyang kinabulatang simbahan dahil kanyang hinikayat ang mga Pilipino. Kayong mga Katoliko, kung maniwala kayo dyan sa mga pare, pati obispo, doon kayo. Kung gusto ninyo mapunta ng langit, doon kayo. Dagdag pa niya na huwag maglipat ng ibang iglesia. Lipat na lang kayo dito sa Iglesia ni Duterte. Iglesia ni Duterte. At ang dahilan ng matinding pagmamahal na ito ng dating Pangulo ay ang pagmamahal din na naranasan niya sa loob ng simbahan. we were being molested. Hinahawakan na kami. Na yan, Father Paul Falvey, F-A-L-V-E-Y. Pinangalanan na ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang paring umubuso umano sa kanya noon. At ito ang nasilip ng inyong silip-tigador na ang pagmamahal na naranasan ng dating Pangulo mula kay Father Paul Falvey ay siyang tatak ng simbahang Katoliko dahil ang pagmamahal na ito ay kanilang patuloy na pinalalaganap mula pa man noon hanggang sa kasalukuyan. Tulad na lamang ng isang artikulo sa Wikipedia na naglalahad ng maraming kaso ng pang-aabusong sexual mula sa mga pare, maging ng mga madre at iba pang miyembro ng religious life ng Catholic Church. Pero patuloy lang itong tinatakpan ng Catholic hierarchy at inililipat lang ang mga abusadong pari sa ibang parokya kung saan ang pang-aabuso ay nagpapatuloy. Kayo mga obispo yung leche kayo. Totoo naman. Totoo namang kaistupiduhan ang gawaing ito at hindi hustisya. Hustisya na siyang masisilip natin na isinisigaw ng dating Pangulo. Anong gawin ninyo? Ang kabaklaan ninyo dyan sa mga seminaryo ninyo? Anong pinagagawa ninyo sa mga bata noon? Did you investigate us? Did you investigate us?
You expose me, fine. I expose you. Kaya expose ang karanasan ng dating Pangulo mula sa simbahang Katoliko na eka nga ay kanyang first love. First love, never die. Remember, first love, never die. Kung kayo ang magkamali, okay lang. So, bakit kaming mga nasa gobyerno na pwede yung sabihin, kayo ganong ito? O kami na ngayon ang magtanong, Katoliko man ako, anong ginagawa ninyo sa pera? Anong gawa ninyo, kabaklaan ninyo dyan sa mga seminaryo ninyo? Well, we were making confessions to you. We were being molested. Hinahawakan na kami. Kayo what is your moral ascendancy in the Philippines? Religion? What is the meaning of it? Hindi kayo nakakatulong. Daldal kayo ng daldal. Kayo magkatoliko, isipin ninyo yan. Homosexuality, scandal, lahat na. Kayong mga pare, kayo di pajero pa, mga putang ina kayo. Pero masisilip din natin na sa kabila ng pagiging the punisher ng dating Pangulo ay hindi rin niya magawang parusahan ang padami ng padami na mga paring abusado. Dahil wala tayong nakikita o nababalitaan na may isang pari na nakabilang sa extrajudicial killings. At ang tangi lang din niyang nagagawa, Daldal kayo ng daldal. ay daldal ng daldal. Patunay lamang na untouchables ang mga ito at sila lang ang gustong gumawa ng mga bagay na gustong gawin ng mundo. At ang tawag nga sa kanila, Stupid God. kaya ang hatid ng inyong silip tigador sa inyo ay ang mga bagay na hindi na dapat sinisilip. Una, huwag na natin silipin ang paghihiganti. Nasusulat na ang paghihiganti ay para sa Diyos lamang, na simpleng nangangahulugan na ang tao ay walang alam sa paghihiganti. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang tama at kung kailan ang paghihiganti. Pero makikita natin sa dating Pangulo na sa simbolo pa lang ng kanyang mga kamay ay ang simbolo ng paghihimagsik at paghihiganti. Kaya naman, marami ang agrabyado, marami ang umiiyak at marami ang nagdurusa. Kaya mga kababayan ko, matuto tayong kilalanin ang Diyos at ibigay sa Kanya ang anumang paghihiganti na ating binabalak. Pangalawa, huwag na natin silipin na may banal dito sa mundo. Nasusulat na walang ibang banal kundi ang Diyos lamang at wala siyang katulad. Kaya mga kababayan ko ay matuto tayong magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos. At tiyak na walang kaistupiduhan ang ating makukuha, kundi tunay na kabanalan. Tanggapin sa iyong puso si Jesus, ang siyang tanging daan papunta sa Diyos. Nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbubukas ng pinto, ako ay papasok at magkasama kaming kakain. Ang inyong silip tigador ay dinadala at tinuturo kayo hindi sa anumang simbahan, kundi kay Jesus, ang siyang tanging katotohanan.